Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas bilang bahagi ng ating pag-aaral sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Wikang Filipino at Mass Media. Sa kasalukuyang panahon, hindi na bago ang mga gadget at produktong nalilikha hatid na rin ng makabagong teknolohiya. Mas naipalalaga na palalo ang mga gadget at produktong ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga pagkakataon din na naipakikilala ang mga produktong ito dahil na rin sa tinatawag natin na mass media. Saklaw ng mass media ang pahayagan, radyo, telebisyon at iba pa. Ayon kay Francisco 2010, ang mass media ay isang kagamitan o instrumentong maaaring gamitin tungo sa pagpapadala ng isang mensahe. Ibig sabihin, ginagamit natin ang mass media upang ipahatid ang mensaheng nais nating iparating sa iba. Ayon naman kay Monera 2016, ang mass media ay makapangyarihang sandata o tool ng komunikasyon. Malaki ang ginagampan ng papel nito sa pagpapalaganap ng mga impormasyon na kinakailangang maipaalam sa mga mamamayan. Kaya, nagsisilbing daluyan ng impormasyon ang mass media. Nagagamit ang mga bagay na ito upang maipalaganap ng mabilisan ang mga balita at impormasyon. Sa pagbasa, pakikinig at simpleng panonood, agarang nakukuha o natatanggap ng tao ang impormasyon at nagbibigay rin ito ng aliw sa mambabasa, manonood at tagapakinig. Magkabuhol ang ginagampan ng papel ng wika at mass media. Nagsisilbing kasangkapan ang wika upang lubusang maunawaan o maipalaganap ang impormasyon at balita na hatid ng mass media. Ginagamit naman ang mass media upang maipalaganap ang wika ng isang kultura. Pagdating sa radyo, madalas na wikang regional ang ginagamit lalo na kapag mula sa probinsya. May pagkakataon din na ginagamit ang wikang Filipino kapag may kapapanayamin ang nasabing istasyon ng radyo. Pagdating naman sa telebisyon, ang ABS-CBN at GMA ay nagsisilbing instrumento sa paghahatid ng balita at impormasyon sa buong Pilipinas. Gumagamit pa rin ang estasyon ng wikang angkop sa partikular na lugar kung saan nakalagay ang nasabing programa. Halimbawa, ang TV Patrol Northern Mindanao ng ABS-CBN at One Mindanao ng GMA. Wikang Filipino sa Internet at Social Media. Nasa panahon na tayo ng 21st century o panahon ng millennials. Hatid na rin ng makabagong teknolohiya, hindi na bago sa panahong ito ang tinatawag na social media. Kahit bata o matanda man, alam nila kung paano ito gamitin at paganahin. Sa pang-araw-araw na buhay na kasama ng mga Pilipino ang social media, mas pinagtitibay nito ang kultura ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ginagamit ang social media upang maipalaganap ng mga Pilipino ang kakayahan nito makipag-ugnayan sa kaniyang kapwa Pilipino. Ang social media ay pinagagana gamit na rin ang internet at data ng nasabing computer. Kailangan ng tao ang mga bagay na ito upang mapadali ang pagpapadala ng mensahe mula sa kanyang kinatatayuan hanggang sa taong kanyang padadalhan. Batay sa Philstar.com 2015, ang social media ay internet-based software na pinahihintulutan ang taong makipag-komunikasyon. Kung kaya, malaki rin ang ginagampan ng papel ng internet sa buhay ng tao. Nagsisilbi itong instrumento upang maipaabot ng tao ang kanyang nais iparating. Nagagamit din ito lalo na sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Gamit ang internet, iba-ibang uri ng social media ang maaari nitong magamit at mapakinabangan. Minsan, nagiging imbakan ito ng iba't ibang kaalaman at impormasyon. May pagkakataon din na natutulungan natin ang ibang tao na mapadali ang kanilang mga gawain. Isa na rito ang tinatawag nilang blog. Batay sa Wikipedia.com 2017, ang blog ay pinaiksing salita ng weblog o talaan sa web.
Sa blog, maaaring mag-iwan ng komentaryo ang taong bumasa nito. Pwedeng magbigay ng puna mula sa laman ng blog. Kapag binuksan ang isang blog, ang unang sasalubong ay ang huling post ng isang blogger. Tinatawag na blogger ang taong sumusulat sa mga blog o ang taong nagsimula ng isang blog. Blogosphere naman ang tawag sa komunidad o mundo ng mga blogger. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng blog. Una rito ay ang fashion blog. Ito ang isa sa pinakasikat na uri ng blog. Ang mga blog na may ganitong tema ay naglalaman ng mga damit o kung ano man ang bago sa mundo ng fashion o pananamit. Sina Lauren Uy, Chris Uy at Liz Uy ay ilan sa mga nagsusulat ng ganitong uri ng blog. Pangalawa ay ang personal blog. Halos walang tema ang blog na ito. Kahit ano, pwede. Ang mga blogger na gumagamit ng ganitong uri ng blog ay maaari lamang nilang gustong magbahagi ng kanilang buhay. Pangatlo ay ang news blog. Nagbabahagi ng mga bagong balita sa mga mambabasa. Maaari na ring isama rito ang mga blog na nagbabahagi ng balita ukol sa kalusugan, sports at teknolohiya. Pang-apat ay ang humor blog. Naglalayon ang blog na ito na makapagpatawa o makapagpaaliw ng mga mambabasa. Pinakasikat na marahil si professional heckler sa mga humor blogger dito sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang sila nagpapatawa, gusto rin nilang maimulat tayo sa katotohanan gamit ang kanilang alam na paraan. Panglima ay ang photoblog. Naglalaman ng mga litrato hanggang sa mga typographies. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Tumblr. Hindi man katulad ng ibang mga blog site, maganda pa rin ang Tumblr dahil bukod sa mga litrato, ito rin ay naglalaman ng mga mensahe. Ang susunod ay ang food blog. Ang pangunahin at maaring layunin ng blog na ito ay magbabahagi ng mga recipe at mga paraan sa pagluluto ng masasarap o kakaibang mga pagkain. Pampito ay ang vlog. Ito ay kilala din bilang video blog sapagkat naglalaman ito ng mga video mula sa blogger. Ang mga video ay maaring kuha ng mga paglalakbay, eksperimento o kung anumang personal na gawain. Pangwalo ay ang educational blog. Nakatutulong ang mga ganitong blog upang maliwanagan ang mga mag-aaral sa mga aralin na hindi nila maintindihan sa paaralan. Ang susunod ay ang art blog, uri ng blog na naglalaman ng iba't ibang obra. Sunod ay ang MP3 blogging, uri ng blog na naglalaman ng mga liriko ng musika. Panghuli ay ang microblogging, ang tawag sa blog na sobrang ikli. Sa kasalukuyang henerasyon, laganap na sa buong mundo ang tinatawag na Facebook. Kahit sa anong aspekto ng buhay, bit-bit na ito sa araw-araw na gawain ng tao. Ang mga larawan na nakukuha ng mga tao sa araw-araw ay naipaalam dahil dito. Kahit ang mga nagaganap sa isang lugar ay naipararating sa nakararami sa pamamagitan lamang ng pagpupost sa kanilang Facebook account. May mga tao o negosyante na rin gumagamit ng kanilang Facebook upang magbenta ng kanilang mga produkto. Kaya, napapadali ang negosasyon dahil sa Facebook. Isang click lang nito, pwede nang ipakita o iparating sa buong mundo. Ayon kay Bahag 2014, ang Facebook ay nangungunang online social media network at 34 million sa mga gumagamit ng internet ay matatagpuan dito o katumbas ng 35% ng buong mamamayan. Ibig sabihin, marami ang tumatangkilik sa social media na ito dahil na rin sa madali itong gamitin. Ano ba ang wikang ginagamit sa Facebook? Nakadepende sa impormasyon o mensaheng nais iparating ang wikang ginagamit sa Facebook. May pagkakataon din na ginagamit ng isang tao ang kanyang wikang regional upang mas maipahayag ang kanyang sarili. Wikang Filipino at pag-aaral ng kultura. Sa bahaging ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura. Ang wika ay isang instrumento sa isang mabisang komunikasyon. Ito ang nagsisilbing medium upang maihatid ang impormasyon sa pagitan ng mga tao sa isang partikular na lokasyon. Kaugnay nito, ginagamit ang wika upang pag-aralan ang kultura ng mga tao. Sa Pilipinas, malaki ang ginagampanang papel ng wikang Filipino para maintindihan o maunawaan ang kultura ng mga Pilipino.
Batay sa aklat ni Rubin et al. 2002, ang kultura ang kabuuan ng isip, gawi, damdamin, kaalaman, at karanasan na nagtatakda ng pagkakilala ng isang kalipunan ng tao, at wika ang nagsisilbing daluyan at tagapagpahayag nito. Dagdag pa nila, walang kulturang hindi dala ng isang wika sapagkat ito ay tumatayong sandigan at kaluluwa ng kultura na siya ring humuhubog at nagbibigay diwa sa kultura ng isang lipunan. Kung kaya't nagiging haligi o pundasyon ng isang kultura ang wika na natatanging tagahubog nito. Masasabi rin na hindi mabubuhay ang isang kultura kung wala ang wika na siyang kaluluwa nito at hindi rin mananatili at magtatagal ang isang wika kung ang kultura mismo ay hindi nalilinang. Sa kabuuan, ang wika at kultura ay parating magkabuhol na siyang sinasabi ng karamihan. Ang wika ay nalilinang sa pamamagitan ng isang kultura, samantala ang kultura naman ay natututunan sa tulong ng isang wika. Araling Filipino bilang pag-aaral sa kultura at lipunang Pilipino. Sa bahaging ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng Araling Filipino sa iba't ibang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Batay sa aklat ni Santos et al. 2016 na pinamagatang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino, ang wikang Filipino bilang akademik na wika ay isang variety ng Filipino na ginagamit sa larangan o domain ng edukasyon. Ginagamit ito bilang wika ng karunungan sa akademya. Kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pwedeng mawala ang Araling Filipino sa iba't ibang antas ng edukasyon. Mula sa kindergarten hanggang sa kolehiyo, nakaugalian na ng lahat ang Araling Filipino na mismong tagahubog ng kultura ng mga Pilipino. Makikita sa bahaging ito ang diagram ng Araling Filipino batay sa kampanya ng pagkatuto. Ipinapakita sa grapiko ang Araling Filipino bilang daluyan sa pag-aaral ng kultura at maging sa lipunang Pilipino. Ang mga paniniwala at kaugalian ng mga Pilipino ay mas madaling na ipakikilala sa pamamagitan ng mga Araling Filipino. Halimbawa, ang Central Mindanao University ay kasalukuyang nag-aalok ng mga asignaturang Filipino tulad na lamang ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa pamamagitan nito, nabibigyang pagkakataon ang mga mag-aaral sa asignaturang ito na ipakilala at pag-aralan ang kultura noon at maging sa kasalukuyang panahon. Hanggang dito na lang muna ang ating talakayan. Hanggang sa muli, maraming salamat.